pinakamahalaga na ikinabubuti, ito yung pag-utos halimbawa ni Allah Ta'ala ng tauhid, yung maniwala sa Kanya. Na dapat sambahin mo siya. Yun ang pinakapundasyon at pinakamahalaga ng kabutihan ng pangkalahatan. Kasi bakit? Kapag lahat tayo na dito ay naniniwala kay Allah Ta'ala, ang magtutulak sa atin para gumawa ng kabutihan ng paniniwala mo sa Kanya. At ang magtutulak sa iyo para umiwas sa ipinagbawal yung naniniwala ka sa Kanya. Yung naniniwala ka sa kabilang buhay, na may parusa kapag gumawa ka ng kasalanan na hamid, na merong paraiso kapag gumawa ka ng kabutihan, ishaq. Kapag nasa puso mo yon, ano yung mangyayari sa pananampalataya at sa gawain mo? Matatakot ka gumawa ng katarantaduhan pati kasalanan. At laging nasa puso't isip mo, gagawa ka palagi ng kabutihan kasi naniniwala ka sa tauhid ni Allah Ta'ala. Kaya ang pinakamalaking ikinabubuti ng kalahatan ng mundo, yung paniniwala Ta'ala. At ang pinakamalaking ipinagbabawal na ito, yung pinakamalaking pinsala, ito yung pag-shirk kay Allah Ta'ala. Yung kukuha ka ng Panginoon ng maliban sa Kanya. Kasi bakit? Ang shirk na yun, ito ang pinakamarumi at masagwa at pinakamalaking krimen sa ibabaw ng mundo. Na ang pagsamba maliban kay Allah Ta'ala. Bakit? Kasi sino ba ang naglagay ng perpekto na batas? Si Allah Ta'ala. Kapag nagsamba ka ng maliban sa Kanya, sino ngayon ang mag-uutos sa'yo sa batas ang ikinabubuti ng pagkatao pati ng mundo? Yung Panginoon na sinasamba ng tao maliban kay Allah Ta'ala, na hindi nga kayang lumikha ng lamok, paano pa kayo magbigay ng batas? Kaya sabi ni Allah Ta'ala, anong sabi niya sa banal na Quran? Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. O kayong mga tao, sabi ni Allah Ta'ala, magbibigay kami ng halimbawa sa inyo at makinig ka. Sabi ni Allah Ta'ala, fastami'u lah, makinig kayo. Ano yun? Sabi ni Allah Ta'ala, innal ladhina tad'una min dunillah, silang mga Panginoon na Diyos-Diyosan, na nagdudua kayo sa kanila, humihingi kayo ng tulong sa kanila sa mga Diyos-Diyosan na yan. Anong sabi ng Allah Ta'ala? La yastajibu la, hindi kaya sagutin yan. Kasi rebulto lang yan o picture lang yan At sabi ni Allah Ta'ala, wa iyaslubhumudh dhubab, at kapag ipapahamak ng lamok, yung rebulto na yan, yung imahe na yan na sinasamba maliban kay Allah Ta'ala, la yastanqidhu min. Hindi niya kayang iligtas yung sarili niya o pati yung tao. O halimbawa, para maintindihan ninyo. Di ba yung mga hindi Muslim sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto? Tama ba? Ngayon, anong bang ang punto nila kapag nandyan yung rebulto, anong gagawin nila? Hihingi sila ng tulong, di ba? May kailangan siya, hihingi siya ng tulong sa rebulto. Kasi meron siyang kahinaan na hindi niya kayang tustusan. Ngayon, yung kahinaan na hihingiin niya, yung tulong ng rebulto. So, mahina ako, kailangan ko ng lakas sa rebulto. Ngayon, kapag dumating yung bagyo, at binaha ni Allah Ta'ala yung bahay ng isang hindi Muslim, tapos nandiyan yung rebulto, sino magliligtas sa rebulto? Yung sarili niya, yung tao. So, kailangan ng tao yung tulong ng rebulto, pero kapag nagkaroon ng problema, kailangan ng rebulto yung tulong ng tao. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, da'ufat talib wal matlub, parehong mahinang nilalang tapos naghihingi ng tulong sa bawat isa. So pareho sila mahinang nilalang. Hindi kayang lumikha. Hindi kayang tulungan nitong isang to, hindi rin kayang tulungan nitong isang to. Hindi kayang lumikha. So sa tingin ninyo, yung isang nilalang o isang Diyos-Diyosa na hindi kayang lumikha. So kapag hindi kayang ayusin yung buhay ninyo, wala siyang kapangyarihan para ayusin yung buhay ninyo, wala rin kapangyarihan para magbigay ng batas ng maliban kay Allah, para ayusin yung buhay ninyo, yung buhay ng pamilya, yung barangay, at yung buong Pilipinas, walang kakayanan. So ganun yung dahilan kung bakit ipinag-utos sa atin ang paggawa ng kabutihan at paniniwala kay Allah Ta'ala. Halimbawa ng ikalawa, ipinag-utos sa atin na sumunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi bakit? Ano ang pinakamaslaha, ang ikinabubuti ng pangkalahatan dito? Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya yung ginawang modelo ni Allah Ta'ala na ating sundin ang kanyang yapak, ang kanyang sunna para hindi magkaroon ng bid'ah
Ang ibig sabihin ng bid'ah, ito yung pagdagdag sa relihiyon. O kaya yung relihiyon ng Islam, bawasan, dagdagan, minus, plus, plus, minus. Hindi pwedeng ganun. Kasi kung ang relihiyon nababago, ay ano mangyayari sa tao? Ibig sabihin, kada henerasyon, may sarili silang relihiyon. Nababago pala eh. Kaya dito, ang Islam hindi siya nababago. At ang pamamaraan na pagsunod natin sa relihiyon ng Islam ay naayon sa pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi niya Allah Ta'ala, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Sino man sa inyo nakasunod kay Propeta Muhammad ay nakasunod kay Allah Ta'ala. Kasi pinadala ni Allah Ta'ala si Propeta Muhammad bilang gabay sa buong sangkatauhan.